Yes, good day mga boss. Ito ang SLEX TR4. Meron ito 66.74 kilometers mula diyan sa may Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon. Itong SLEX TR4 ay magbibigay ng kaluwagan sa biyahe ng mga biyahero pupunta ng Quezon Province at makakarating bayan pa ng Quezon Province. At ito pong nakikita nyo ito po yung ating huling update dito sa may Barangay Santiago at San Rafael dito sa Santo Tomas, Batangas. At mga boss, ang ating i-update ngayon ay dito lang sa una-unahan nito nga kinukunan natin ito. Ganang itong video nga ito ay yung huli pa nating upload. Baka hindi nyo po napapanood, ay puntahan nyo po muna. At marami pa po tayong mga upload diyan, ay puntahan nyo din po para mapanood nyo yung ating mga huli pang update. Siya nga pala, ako nga po pala si Ariel Motoshop. Dati pa yung nagagawa ng motor at ngayon ay nag-update tayo dito sa SLEX TR4. Panoorin nyo po ang ating bagong update dito sa SLEX TR4 Santo Tomas, Batangas. Okay mga boss, at ito yung ating eksaktong location dito sa may Santo Tomas, Batangas. Malapit na to dito sa may Puting Lupa. Hindi ko nga alam kung Puting Lupa na nakakasakop dito. Ay ito yung ating i-update. Yan, dito papunta dito. Dire-diretso na yan hanggang dito sa may Santo Tomas Interchange. Dumaan lang dito sa may subdivision. Ayan, yung diretsong yan. Yan na ang Santo Tomas Interchange at yan yung ating isusunod pagkatapos nitong ating update dito sa ating location ngayon. Saan na yun? Ito yung ating location. At itong nasa gilid na to ay Talon Kapus, o siguro Talon Kapus to, itong lugar na to. Google Map man natin kung Talon Kapus nga ito. Basta Talon Kapus ito, itong lugar na to. So yan, basta yun na yun. At mahina ang signal dito, ang hirap maghanap ng ating signal. So basta dito to, makikita nyo naman sa ating drone footage. At ang kasunod nito ay Puting Lupa. Siya nga pala, yung ating mga huling video ay puntahan nyo mga boss para mapanood nyo pa yung ating mga kahuli-hulihan pa mga video tungkol dito sa update dito sa SLEX TR4. Barangay Kapus, Santo Tomas, Batangas. At bye-bye na natin to. Diretsahin na natin to. Tayo lang ay bumalik kanina gawa ng siyempre makikita tayo nagpapalipad ng drone. May guard dito sa may geothermal. Siyempre hindi tayo magpapakita at baka sila ay magtamang duda pa. Kaya tayo bumalik ng kaunti kanina. Yung daan na yan ay hindi tayo makakadaan diyan. Gawa ng yan ay putol. Hanggang doon lang yan sa may tinitibag na bundok. Walang lampasan dyan. Kita natin kanina sa drone. Kaya ngayon ay dito tayo dadaan sa service road. Dito tayo dadaan. At habang tayo ay nagkukuntuhan, Maibara Thermal, yung tunnel daanan ng tubig. So ito yung sinasabi ko sa inyong daan para tayo ay makarating doon sa kabila sa may Puting Lupa. Itong lugar na ito ay Barangay Kapus. Hindi ko alam bakit Kapus. Alamin natin ang history niyan kung ba't siya tinawag na Kapus. At ito nga pala ay geothermal. Teka, tigil tayo konti. Ayun lakas ng usok o steam. Steam yan, galing dyan sa pinaka geothermal. Kumbaga sa volcano ay steam. Yan yung nagpapagana ng geothermal 1. Hindi ko alam kung paano napapagana yan. Basta yan ang ginagamit para makapag-generate ng kuryente. Tapos itong mga tubong ito, yan, part yan ng geothermal. Tapos mayroon pa isang geothermal doon sa may papunta ng Bae Laguna, sa may
sa may bitin, yun. Mas malalaki ang tubo doon. Sabi niya, napakalalaki ang tubo. Tapos ay kita mong may di katulad niyan. Liit lang yan. Siguro pagka nakadaan tayo doon, subukan natin. At habang binabaybay nga natin to, balik tayo dun sa TR4. Kung makikita nyo sa drone footage, ay mula doon sa may pwesto natin kanina, merong paahon na tinitibag. Tapos ang dulo ay doon sa may gilid ng bundok. So hanggang doon pa lang yung tinitibag. Ang diretso nun ay doon sa may subdivision. Titibagin din yon. Siguro ay gawa ng mataas ay di sa pinuntahan natin mababa, tapos may tunnel, ay di baka ibababa, pababain, kakaroon ng konting ahon. Na mataas so malalaman natin yan pagdating ng panahon. Basta't ang mahalaga ngayon ay nalaman natin yung update, yung sitwasyon o yung itsura, at saka yung posibleng daanan ng TR4. Kitang kita naman doon sa ating drone footage na yun yung direction ng TR4. At didiretso lang tayo dito hanggang doon sa may dulo ng Santo Tomas Interchange diyan sa IMSIM. At doon natin iindingan ang video ito. Ganong malayo-layo pa tong ating babaybay na to. Nasa Wariki 3 kilometers itong dinadaanan natin bago tayo makarating doon sa IMSIM. Nadaanan pa natin to Putinlupa. Medyo kurba-kurbada lang ang daan dito, kaya mapapansin nyo yung dinadaanan natin paliko-liko. Doon yung doon yung TR4 sa may kabila na yun. Makahoy lang kaya hindi natin makita. Yun doon ang daanan. Kung malalaman natin yan pagka yan ay inumpisahan ng tibagin, magkakaalaman yan. So diretso lang tayo. At hanggang sa makarating tayo dun sa may sa IMSIM. Okay, nandito na tayo sa ayan binabakalan na dito sa may sa IMSIM. Puntahan natin yung yung dulo ng ating pinagvlogan. Pasok tayo dito. Yan. Pasok tayo dito. Diretso tayo doon. Kaya tayo dyan namumuti na yun. Doon tayo nang galing. Diba? Ginagawa na dito yung tunnel o overpass. Diretsuin lang natin to. Yung nakikita nyo yan, ayan ang TR4. TR4. Yan. Tapos kailangan nating makarating doon sa taas Paano ba makarating doon? May daan ka din Hindi tayo dapat umakyat. Pasok tayo din Aba, mabibitin pa. Nakakakyat doon sa taas na yun Paano makakakyat ngayon? Nilalagyan ng bakal. Ibig sabihin tatambakan pa to. Yung taas na yun doon dapat tayo aakyat, kaso wala tayong dadaanan. Dati nakakyat ako doon, pero ngayon hindi tayo makakakyat gawa ng binabakalan na dito. Ibig sabihin ari pala ay tatakluban pa o tatambakan. Yan So magkakaroon dito ng tunnel. Hindi tayo makakakyat sa taas doon. Dati nakaakyat tayo. So yun may mga bakal. Ganda ng bakal. Quality.
So tigil lang tayo dito. Saan ka makapwesto din eh. Dito tayo pumwesto sa labas ng TR4. Okay mga boss, dito ko naiindingan ng video ito. Nakarating naman na nakarating naman na tayo doon. Dapat i-akit tayo doon, hindi na tayo nakakit ganang wala tayong dadaanan. So dito ko naiindingan ng video ito. Nanggaling tayo doon sa may tawag dito doon sa kabila sa may Kapos. So ito yung dulo, hindi na tayo nakaakyat. At dito ko naiindingan ng video ito. At kukunan ko naman ito. Di pupunto dyan sa may TR4. So maraming salamat mga boss. At kita-kita tayo susunod na video. Abangan nyo po itong aking susunod na vlog na ito.